Maayong adlaw San Carlos. Kini ang Vamos News. Sama ko sa paanya kami aron maghatod kaninyo sa mga nagunang balita nga may kalabutan sa programa ning kagamhanan. Ako si Janela Secong ug karon sa detalye sa mga balita. Ang ABC Multipurpose Hall ug Park Marina maoy duha ka inila nga architectural figure sa San Carlos City nga nahimutang tapad sa Boulevard of People's Park. Usa sa talagsaon nga features ni ini nga mga estruktura mao ang stunning view sa tubangan sa dagat. Gipanghambog sa ABC Hall ang usa ka lahi nga disenyo nga hingpit nga nakuha ang kaanindot sa sea ambience, nagmugna sa usa ka tinud-anay nga enchanting atmosphere, matagamtaman usab sa mga bisita ang kaanindot sa dagat samtang nagtambong sa mga kalihukan nga naghimo niini nga usa ka nindot nga venue alang sa nagkalailaing mga okasyon. Matod sa City Planning Development Coordinator ug City Engineering Department Officer in Charge, Engineer Magnolia Antonio, nga ang 64 milyones pesos nga ABC Hall adunay 22 kalawak alang sa liga ng mga barangay office, mga bisita ilabi na ang mga opisyales sa gobyerno ug duha ka dormitory type nga lawak alang sa mga grupo sa lalaki ug babayi nga bisita. Aduna usab kini usa ka conference room nga maka-accommodate og 25 hangtod 30 ka tawo ug usa ka function room alang sa 120 hangtod 150 ka mga bisita alang sa bisan unsang kalihukan ug panagtapo. Sa laing bahin, ang Park Marina nga adunay budget nga 10 milyones pesos ubos sa Green program sa Department of Budget and Management na isakop sa 145 ka mga syudad sa nasud nga naghimo niini nga livable ug balong-tarong pinaagi sa pagpalambo sa mga publikong hawan. Kini makadani sa daghang mga bisita sa gabii, daghang mga tao ang muanhi aron malingaw sa seaside scenery ug magpahayahay sa relaxing atmosphere niini. Ang kombinasyon sa malinawon nga talan-awon sa dagat ug usa ka makapahupay nga ambience naghimo niini nga usa ka popular nga lugar alang sa mga tawo nga nangita og kahupayan ug dali nga pag-abtik nga dili mo paluyo sa balay. Bisan usa ka bisita sa lungsod o usa lang ka lokal nga tigbisita sa parke, ang ABC Hall ug Park Marina nagtanyag sa tanan ug usa ka talagsuon ug madanihon nga kasingatian. Ang nindot nga lokasyon ug madanihon nga arkitektura naghimo niini og usa ka talagsuon nga lugar sa kahupayan alang sa mga lokal ug turista. Gisugdan sa mga representante sa 18 ka barangay sa San Carlos City ang write-up og paghimo sa Barangay Nutrition Action Plan kon BNAP gikan Agosto 23 hangtod 25 dito sa SCC Multipurpose Hall, Park Marina. Ang maong tulo ka adlaw nga aktibidad nakatutok sa BNAP introduction, BNAP preparation process, implementation, monitoring ug evaluation ug replanning. Ang mga partisipante naglakip sa mga punong barangay, kagawad, secretary ug treasurers. Ang resource person o OIC Regional Nutrition Program Coordinator, Cheryl Sidantes, ug Development Management Officer 2, Romela D. Candolesa, sa National Nutrition Council Region 6, nagkanayon nga ang BNAP, usa ka plano nga mutubag sa malnutrisyon ug sa mga katiayuhan niini sa matag barangay. Nagdumala usab kini sa kahimtang sa nutrisyon, record sa mga programa sa nutrisyon o mga interbensyon sa nutrisyon, mga pamaagi sa pagmonitor o pagtimbang o estratehiya sa budget. Kung wala ka daw sa plan, you are planning to fail. So, better di dyan may ari ka sa plano, especially sa nutrisyon. Kaya di magambag kita mag-address sa malnutrition, hindi lang isa ka program ang makasabat sila. Isa ka problema sa nutrisyon. Pili ka lang sa program. Dapat evidence-based. So, kung ano mag-exist, ako na ang gamitin na. Ako nang i-address na. So, hindi kita maghimo sa programa lang from the habit. Dapat evidence-based. Dugay ni Sidantes nga usa sa tubag sa saktong aksyon diya sa pakigbatok sa malnutrisyon sa usa ka nasod maong pagsiguro sa plano sa matag-ang ilabi na sa barangay. Our Development Management Officer 2, na medyo na-touch niya na ang Barangay Nutrition Action Plan, mag-introduce niya what is Barangay Nutrition Committee. Diba? So, sino pala ang BNC? One of his priorities, ang nutrition. So, if we want to have a productive
and successful next generation. No, kung ma-notice nyo, kulang siya sa food intake, wala kang pamahaw, hindi sakto pagkain, pero hindi na siya kaluya, di ba? Pero may natuyo. Hindi siya nakafocus sa school. So, nutrition, di ba? Pero compared to a child na may sakto na pagkaon, di ba? With proper food intake. Sa laing bahin, gidayeg ni Candolesa ang lokal ng kagamhanan sa pagpaningkamot nga maminusan ang mga kaso sa malnutrisyon sa dakbayan. Si San Carlos City Nutrition Officer Rowena Itabag nagkanayon nga human sa workshop, ilang i-monitor ang 18 ka barangay aron masusi kung nakahimo na ba sila sa ilang tagsa-tagsa ka action plan sanglit sunod tuig na ang pagpatuman niini. Actually, wala na kay years na nag-evaluate ko ninyo. So, gusto na kong makita na naay resulta ang atong nutrition programs sa barangay. Kaya kung dili kita active, kung dili ato strengthen ang ato ang BNC, so wala do'y padungganan ng ato ang nutrition program. So manginahon ko na kani ato ang right shop formulation ng BNAP na amoy makatunan o mabalong sa ato ang tagsa-tagsa ka barangay aron masulbad ang ato ang malnutrition sa ato ang tagsa-tagsa ka barangay. Gitumbok usab ni City Planning Development Coordinator, Engineer Magnolia Antonio, ang kamahinungdanon sa Nutrition Action Plan ug ang pagpatuman niini sa matag barangay. So, ang kaning nutrition planning, usa ni siya ka-importante kaayo nga plano nga dapat anaata no, sa atuang barangay. Actually, kuha ni siya kanang a nutrition plan is just a weight loss tool. Tool na ni siya nga nag-emphasize sa unsa nga klase, variety o ang atong choices sa atuang meal every day. So atong hinumduman nga lahi ang diet plan, diet hack o nutrition plan. Ang San Carlos City Public Library nang hatag og nagkalaylayng reading materials sa mga bukirang eskwelahan sa Barangay Bulwangan ug Punaw niadtong Agosto 17 hangtod 18 ni Iga. Mikaba sa 554 ka libro nga gilangkuban sa encyclopedias, newsletters, magazines, textbooks, novels ug Bible stories nga nadawat sa duha ka eskwelahan, ang Mabato Elementary School sa Barangay Bulwangan ug Mag-Amihan Elementary School sa Barangay Punaw. Si City Librarian Stella Fetiluna niingon nga ang donasyon kabahin sa programa nga Brigada Aklatan di nang ilang giunang nga eskwelahan kadtong nahimutang sa mga lagyong barangay. Dugang niya nga ang mga libro makatabang sa reading comprehension sa mga estudyante diha sa ilang pagtuon, nagpasalamat usab siya sa mga opisyales sa syudad sa suporta. 2016, ang aning project or program na mag-donate mig books, especially sa mga far-flung areas sa ato ang city. High school, elementary, and barangay reading centers ga-donate ni. So, among itagano priority, sama sa inyo, ang pinakalayo nga eskwelahan. Kay wala man jud mo'y chance makabisit sa among library. Pero kung makabisit unta mo sa among library, daghan ka jud kay books ngadto. Anyway, hinaot na jud mi sa City Library na magamit ninyo ang mga books all throughout sa inyong pag-eskwela. Ang Mabato Elementary School Head nga si Raymond Mancha ug Parents Teachers Association President Andres Hirandoy nagpasalamat sa City Library sa pagpili sa ilang eskwelahan isip usa sa mga recipient. So karon sa nagpasalamat ani ka City Library at gitagaan sa tao mga books para di sa atong mga kabataan, no? Dugang sa inyong mga kaalam. Isang tuod sa kalisod sa dalan agi-agian nila. Ayaw itaw ka kakam sa mga dalan na base sunod. Ugwa na niyo dalan. Dugang ni Mancha nga ang ilang eskwelahan gikonsiderar nga last mile school nga nagkinahanglan og suporta. Iyang gipasalamatan ang mga ginikanan sa ilang makanunayong tabang o gihimugatan ang mga karaang libro. Importante gihapon sa mga magtutulog ug estudyante tungod kay nagpabili ng bili niini sa paghatag og kahibalo ug tabang sa paghatod sa dekalidad nga edukasyon. Privilege ang Mabato Elementary School for among sa kadaghan sa eskwela sa San Carlos. We are chosen to
to be the recipient of these books in front of us. No? Kani siya, although hindi siya bago, pero ang knowledge nga itong mag-gain ani, ang mga skills nga itong makuha din nga magamit sa inyong teachers, sa pag-deliver, sa quality education, importante kini nga books. Considering nga kita sa Mabato Elementary School, i-consider ta og last mile school. Ang school librarian nga si Glenda Mancia, mingon nga ang mga libro nga nadawat, dugang sa ilang kasamtangan nga mga libro, nga maghatag sa mga estudyante sa gikinahanglan nga kahibalo, ilabi na ang mga storya sa Biblia nga magtudlo sa mahinungdanong mga mithi, o magpalayo kanila gikan sa sobra nga paggamit sa mga electronic gadgets. Gipasalamatan usab niya ang kawani sa San Carlos City Public Library alang sa mga reading materials. Ang staff sa public library may basa usab og short stories ngadto sa mga estudyante sa duha ka eskwelahan. Ang Mabato adunay kinatibuk ang 118 ka estudyante, samtang ang Mag-Amihan adunay 170 ka mga estudyante. Gihinumduman sa lokal nga kagamhanan sa San Carlos ang mga bayaning Pilipino atol sa National Heroes Day ni atong Agosto 28. Gipatingog ang mga sirena ug gibagting ang mga kampana sa wala pa magsugod ang hamubo nga programa sa City Auditorium. Si SP member Victoriana Cabili sa ngalan ni City Mayor Renato Gustilo uban sa mga local department heads, Department of the Interior and Local Government kon DILG-LGOO6, Julie Shane Barreto Tagalog o mga representante sa Philippine National Police kon PNP San Carlos, Bureau of Fire Protection kon BFP San Carlos, Bureau of J Management and Penology kon BJMP San Carlos, Department of Education kon DepEd, Boy Scouts of Girl Scouts of the Philippines, ug uban pang sektor mihalad og bulak sa tiilan sa ribulto sa unknown soldier. Matod ni Cabili nga bisan sa dili maayo nga panahon, anaa sila aron pasidunggan ang mga bayani na ilhan og wala mailhi ug mga nagserbisyo sa nasod, ilabi na mga sundalo. Gidayeg usab niya ang medical workers, PNP, BFP ug ang tanang lungsoranon nga nagkugi og mitabang sa uban. Nagpasalamat siya sa eskwelahan, ang Julio Ledesma National High School nga mo'y nagfacilitate sa kalihukan. In spite of the bad weather, inclement weather, we are here in order to honor our national heroes, both the known and the unknown. We remember Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Gregorio del Pilar, Tandang Sora, and everyone. And also those who served our country, but not mentioned, unsung heroes, especially the soldiers who fought for the sake of independence. Ang National Heroes Day o Araw ng Mga Bayani, usa ka tinuig nga selebrasyon ubos sa Republic Act No. 9492 nga nagdeklara sa katapusan Lunes sa Agosto sa matag tuig, isip opisyal nga national holiday nga nagpasidungog sa tanang nailhan ug wala gidayeg nga mga bayani sa Pilipinas nga nakigbatok alang sa kagawasan sa nasud. Ang City Social Welfare and Development Office kon CSWDO nang apod-apod og food supply sa 70 ka Child Development Centers kon CDC sa 18 ka barangay sa San Carlos City alang sa Supplementary Feeding Program kon SFP niadtong Agosto 23 dito sa Barangay 2. Ang maong programa kabahin sa nasudong programa diin 3,044 ka mga preschoolers gikan sa 70 ka mga CDC sa Dakbayan ang makabenepisyo. Ang SF focal person sa CSWDO nga si Rica Tihome, miingon nga ang food supplies nga gihatag naglakip sa karne, kalabasa, munggos, sibuyas, bugas ug dilata nga corn beef o corn kernels. Dugang niya kinahanglan sundon sa child development workers kon CDWs ang menu gikan sa rehiyon nga naglakip sa pork adobo nga gibutangan og carrots, ginisang sayote nga adunay karning baboy ug kalabasa nga adunay karning baboy. Supplementary feeding program sa ato ang mga kabataan sa tuan dito sa daycare. So 3,044 ni sila karon ato ang gina-cater. Tapos naatay supplier ang ato ang kasipagan, ato tayo Joy Jam sila na mga supplier. Ang ipanghatag karon nato is ang baboy, naata karon kalabasa, balatong, sibuyas dahon, ay kaning carrots,
Napo ni sila kanang corn beef, napo corn kernel, bugas, last delivery na mo na may bugas. Si Bridget Evangelista sa Barangay 6 Pantalan CDC, may paambit nga ang supply igo na lang sa iya mga preschooler, naglaom siya nga makadawat og mga gamit sa eskwelahan ug mga materyales para sa iyang CDC. Gipasalamatan usab ni Evangelista ang local government unit sa San Carlos nga gipanghuluhan ni City Mayor Nato Gusilo o CSWDO. Gimonitor usab sa Department of Social Welfare and Development Region 6 ang mga CDC sa pagkasunod adlaw Agosto 24. Katong una is 12 days mo siya. Karon na pod another 12 days, so 24 days na. Kani siya i-consume na mo is good for 36 days. Na mao man na among di siguro kay madakot ang karne bisud jud kay dili ko na makuan. Mga bata abya ko na ay dili na mo makuan ba masiguro. So katong karne ma'am una is good for 12 days. I-consume ko siya ng good for 12 days. Dili na mo ma-consume good for 12 days ma'am kay ngano tungod maabtan ni sa green. Ang SFP maong paghatag og pagkaon dugang sa regular nga pagkaon sa mga bata nga na-enroll karon sa CDC ug Supervised Neighborhood Place kon SNP isip kabayan sa kontribusyon sa DSWD sa Early Child Care and Development kon ECCD program sa gobyerno. Kini usab ang kontribusyon sa Departamento sa Republic Act 11037 o nailhan nga masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Ang Overseas Filipino Workers kon OFWs Association sa Barangay 2 sa siyudad sa San Carlos may pahigayon og feeding program ni atong Agosto 27 dito sa Barangay 2 Covered Court. Dili humino 50 ka mga bata gikan sa Barangay 2 ang nakadawat og pack lunch ug juice drinks ug may apil sa dance number. Ang maong aktibidad kabahin sa ilang federation requirement alang sa matag Barangay Association nga magpahigayon og mga aktibidad nga naglambigit sa komunidad. Nagkanayon nga ang Barangay 2 OFWs Association President Maria Melba Damandaman na tumong sa maong aktibidad ang pagtabang sa barangay sa pagsumpo sa malnutrisyon ug naghinaot nga siya mo organisar pa og mga kalihukan nga makaayo sa komunidad sa umaabot. As required sa federation nako, dapat ako yung mga good works na mag-help me sa komunidad. Okay. First, ang amuang nahimo sa barangay to, nag-clean up me, covered by only barangay to. Ika-third na ninamo nga himo, mauni siya ang feeding program. So hopefully, no, napami mga upcoming na mga amuan na pong planuhan. Ang San Carlos City Youth Affairs kon SCCYA Office ipahigayon og nagkalain-laing kalihukan subay sa pagsaulog sa Linggo ng Kabataan kon LNK niadtong Agosto 24. Usa ka caravan gikan sa City Hall ground paingon sa City Auditorium ang gihimo nga gisalmutan sa mga organisasyon sama sa Tanyon College, Central Philippine State University ROTC, Sigma Phi Tau, Tau Gamma Phi, Scout Royal Brotherhood kon SRB ug Alpha Kaparo nga gisundan sa pagpirma sa Peace and Unity Treaty tali sa mga presidente sa maong mga organisasyon. Si SCCYA Youth Development Officer Renzi May Tambasen mingon nga ang pagpirma sa treaty nagtimaan sa pagbag-o sa mga pasalig sa mga organisasyon sa kabaton-unan sa pagpadayon sa kalinaw uban sa mga kaubang miyembro sa organisasyon. Si Tambasen niingon usab nga mopahigayon sila og mental health campaign alang sa mga kabatan-unan alang sa kasalugan sa LNK karong tuiga gawas sa mga regular nga programa sa SCCYA office alang sa environmental protection ug livelihood. Caravan sa mga youth and youth-serving organizations of San Carlos City. So this is in celebration of the Linggo ng Kabataan, which is for this month of August. So actually, this is not the first activity that we conducted for August. We also had a mural painting at our office. Para ipatapok jud tanan nga mga youth organizations, sir, para sa Linggo ng Kabataan. Napo may last nga activity, sir, which is the mental health campaign. So mao na siya mong closing na, sir, for
this month of August. It's a nationwide celebration, sir, and it is celebrated yearly. So dili lang siya actually sa amo ang officers sa San Carlos City Council for Youth Affairs. It is also celebrated by the Sangguniang Kabataan, private organizations that ang ilahang advocacy is youth development. So it is a nationwide celebration. Dili muminos, 29 ka mga opisyales sa nagkalain-laing kooperatiba, lakip na ang San Carlos Government Employees, Multipurpose Cooperative con Sancargem MPC, ug First Consolidated Cooperative along Tanyong Seaboards con FCCT sa Munisipalidad sa Calatrava ang ipaubos sa tulo ka adlaw nga mandatory seminar ni atong Agosto 24 hangtod 26 dito sa Consuelo Alger Community Center Function Hall. Ang maong seminar nagtutok sa Fundamentals of Cooperatives and Governance ug Management of Cooperatives diin si Provincial Cooperative Development Specialist 2, Jonah Hepelga, maoy resource person. Matod ni Hepelga, ang Cooperative Development Authority kon CDA nag-require sa tanang opisyales sa kooperatiba nga mopailam sa seminar aron mapalambo ang ilang kapabilidad sa pagdumala sa mga kooperatiba ug matuman ang ilang mga katungdanan ug responsibilidad isip mga opisyales. Time for reportorial gani, compliance sa cooperative. So there are those cooperative na ang ila officers hindi siya naka-complete sang mandatory training na compliance. So si office nag-initiate siya sining training for the cooperatives, micro co-ops and small cooperatives to comply with the requirements of the Cooperative Development Authority. But then hindi lang siya for compliance. At the same time, ang gina-encourage namon sa member at sa officers, hindi lang sila mag-attend sa mandatory training for compliance only. Pero at the same time, they have to realize na ang training importante niya as officers of the cooperative para nga ang imo nga obligasyon, duties and responsibilities as officer ma-comply mo gid sang maayo or matungdan mo gid siya sing maayo. Si Supervising Cooperative Development Specialist, City Cooperative Development Officer Designate, Raymond Hepetulan ug San Carlos City Cooperative Development Council con SCCDC President, Nanette Abuan, midayeg sa mga opisyales sa pag-apil sa seminar ug sa lokal nga kagamhanan sa San Carlos sa padayon nga suporta niini ngadto sa mga kooperatiba. Kasi ito ang tripartite partnership of the Local Government Unit of San Carlos to CLPO in collaboration with the San Carlos City Cooperatives Development Council, ECCDC, and the Cooperative Development Authority. Mo kinisay ahensya sa gobyerno na nag-cater, na nag-regulate sa tuwag ng kooperatiba. I was elected as the chairperson of the council when we had the election last year, and it has been a challenging year for us, especially in providing support and guidance to all the primary cooperatives in San Carlos, in ensuring that we comply with the requirements of the Cooperative Development Authority. I-follow kami sa among official social media account sa Facebook, ang SCC LGU Information Page, ug sa Instagram at SCC LGUP. Mamahimo usab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Maukad tong mga balita nga among nahipos. Ang ginagmay nga butang kon buhaton sa makadaghan mamahimong makapausab sa kalibutan. Hangtod sa sunod natong panag-uban. Daghang salamat ug vamos San Carlos.